papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 12 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa panangaklat ng mga hari, pinapahayag ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah na ang hangarin ni Sennacherib na kanyang sirain ang hinirang na bayan ng Diyos at ito ay hindi niya magawa sapagkat sa gabing iyon ang anghel ng Panginoon ay pinatay ang hukbo ni Sennacherib na Assyria. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng isang mabuhay na tinatawag na batayan at patakarang para sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay, yun rin ang dapat nating gawin sa ating kapwa. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iluhog namin ito sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili.
na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa na Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig na bansa ang hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos na mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaias ay nagsugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka lang, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae, nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineve si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakilang mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lunsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lunsod na banal.
iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamahala, ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang inaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yururakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propita. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-12 na linggo sa kanunang panahon sa pangalang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema sa ngayon ay ang tinatawag na Golden Rule, ang ginintuang pamantayan. Sa salitang Hebreo, ang Golden Rule, ang ginintuang pamantayan, ay tinatawag nila na lalasanov. Pero ang ating Ebanghelyo ay nakasulat original sa Koinoko na Grigo, at sa Koinoko na Grigo, ang Golden Rule ay tinatawag na Christos Canunas, na tinatawag naman sa Latin dahil lahat po yon ay nasalin sa Latin, Regula Aurea. Yung ginintuang pamantayan sa buhay ay nasa versikulo 12, kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, at basahin ko ulit. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito po ay laging inuulit-ulit sa Latin na qui comque
voltis aut fasciam bovis hominis, it was faceti illis. Ito ang lagi nating sinasabi na gawin natin sa ating kapwa ang ibig nating gawin nila sa atin. Ito ang pagrespeto sa kapakanan, sa kanilang pagkatao. Ito rin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa upang ang kanilang karapatan ay bigyan ng tunay na paggalang. Kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, una ay dapat ang lahat ng ating ginagawa na kabutihan ay mayroon pang punot dulo na pamantayan. At ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa. Mula sa aklat ng mga hari, Kapitulo 19, verso 9 hanggang versikulo 36. Na kung saan ang isang napakabangis na hari na si Sennacherib ay kanya pong tinatakot ang sambayanan ng Diyos ng Israel na lilipulin niya ito at kung ano pang mga pananakot. Kaya ang hari doon ay nanalangin na si Ezekias na iligtas. At sa pamagitan ng mensahe ni Propeta Isaias, ipinapahayag na pinakinggan ng Panginoon ang kanyang lingkod. Kaya kanya pong iniligtas ang bayan ng Israel dahil sa kanya at dahil sa Haring David na lingkod ng Panginoon. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 47, versikulo 9, na ang lungsod ng Diyos ay binigyan ng lakas ng Panginoon. At ito yung pagbibigay ng Panginoon ng isang tunay na batayan na ang lahat ay dapat nababatay sa Kanya. Ang lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng mga adikain at tunguhin dapat sang-ayon at sumasaayon sa kalooban ng Diyos at sa lahat ng Kanyang mga turo na ipinapahayag una sa tinatawag na tradisyon ni Moises na tinatawag na Torah o tradisyon ng kautusan. Pangalawa, sa tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim at sa tradisyon ng mga nakasulat na karunungan na tinatawag na Kitubim. At dito nababatay ang tinatawag nating Golden Rule na nasasabi, gawin natin sa ating kapwa ang ibig nating gawin nila sa atin. Itong versikulo 12, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, ay paulit-ulit na rin itong ginagawa at ipinapahayag sa iba. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Na ito yung batayan sa paggawa ng mabuti. Ito yung panuntunan upang lahat ng tao ay magkaroon ng pagrespeto at paggalang sa kanyang karapatan. Ito yung pagtingin na ang lahat ay ang pinakapunot dulo at ang lahat ay nababatay sa pagiging imahin at larawan ng Diyos. Na ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Dapat kung gusto natin ang ating kapwa-tao ay maging imahin at larawan ng Diyos at gagawa ng mabuti, gagawa rin tayo ng mabuti sa kanila. Kasi kung minsan, kung ano bang iniisip natin sa mga personal nating mga gusto o dili kaya na ating ipahayag sa ating kapwa. Kung minsan ang ating mga makasarili na hangarin at mga tunguhin ay siyang mamuna, dapat ang batayan ng lahat ay ang kalooban ng Diyos at ang pamantayan ng Diyos.
at walang iba. Ang pamantayan ng Diyos ay ang kanyang kautusan. Pangalawa, na dapat ang lahat ng pamantayan natin na tinatawag natin kuminsan mga pamantayan sa buhay, mga constitutional laws at mga batas, na ito ay tinatawag lang natin na positive laws dahil gawa ng tao, ay dapat nagrespeto din sa batas ng kalikasan o natural law. At higit sa lahat, irespeto ang divine law o ang pamantayan ng lahat, ang kautusan ng Diyos. Yung lahat na gustong magrespeto sa kautusan ng Diyos, pumalakpak ng malakas pa upang tayo ay sundin ang kanyang utos, upang tayo ay mamuhay ayon sa pamantayan ng Panginoon na tayo gagawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob at mapapahayag natin na tayo imahe ng Diyos kapag ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat, para sa ikabubuti ng lahat, at para sa pag-unlad, para sa ikabubuti ng buong mundo at ng nilikha. Kung ito ang ating ginagawa, wala sanang magkagulo, wala sanang mamulitika, wala sanang magpapairal ng kanyang gusto. Bagkus, ang lahat ay gumagalang sa Diyos, at ang paggalang sa Diyos ay gumagalang sa karapatang pangtao. At ang gumagalang sa karapatang pangtao, nasama na rin ang paggalang sa nilikha ng Diyos. Ang ating Santo Papa, Papa Francisco, sumulat ng isang encyclical, Laudato Si. Isang papupuri na igalang natin ang ating mundo. Ayusin natin ang pangalaga nito sapagkat ito lang ang ating tahanan. Pero sinasabi rin niya sa isang encyclical pa, Fratelli Tutti, lahat ay magkakapatid. Sa isang encyclical na ito, sinasabi niya, lahat tayo ay magkakapatid. Dapat meron tayong paggalang sa isa't isa sapagkat sa ginagawa natin, ang Diyos ang ating ginagalang. Ang Diyos ang ating pinupuri. Ang Diyos ating napapahayag sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamagitan ng may pagtitiwala at pananalig sa itinuro sa atin ng Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, likhain mo sa amin
ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Ang namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob. Pagunitain ang buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang kami rin yung pinakihirapan sa pinitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y papalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my
Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at nakosposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Sundin po natin ang patakaran at pamantayan na ginintuan ng Diyos. Gawin natin sa ating kapwa ang gusto nating gawin nila sa atin. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniagos sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalam imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati
anak.